nga amahan. Di ana usab imong mga anak. Dili angay Diyos ko among gikaulaw ang among mga sala. Among gikaulaw ang among mga kapakyasan ug kalapasan. Dili kami angay Diyos ko bisan matawgon nga imong mga anak. Pero asa man kami painom, wala kami mahimo kung wala ka Ginoo. Ang tanan nga niya kanamo inuman, kining among lawas, ang among kinabuhi. Ang tanan nga niya sa kalibutan, nga mauhinundan nga kami padayon na buhi. Kining tanan, ino Diyos ko, wala kami mahimo kung wala ka. Kaya ang tanan nga amo karong gibutan ug kasamtangan di panag-iya, bahandi, gahud, salapi, bisan pa ang among kusog Diyos ko, ang bisan unsa namong kaalam, kaantiguhan ug talento, kining tanan imo Ginoo. Bisan pa ang among mga posisyon sa bisan asang hutong sa katulingban, nahinatang kami din Ginoo tungod kanimo. Busa wala ka na laing mahimo kung dili pagsangpit kanimo Dios ko. Mag-unsa kami kung wala ka Ginoo. Apan pinaagi sa imong grasya Dios ko, niya kami. Ayaw tanawa ang among mga sala. Ayaw tanawa ang among mga kalapasan. Hinunua Ginoo, linisi ang kahugaw sa among kalag. Pagalingin kining tulumanon Ginoo. Hinunua kining tahimanan sa imong kamatuoran. Hinunua kining bantayog sa imong hustisya. Pahinumbumi kami kanunay Diyos ko, nga walay ni usa kanamo ni humpungan ni kanamo, nga dunay monopoliya sa maayong panghuna-huna. Nga ang tanan kinahanglang makapinog, ang tanan kinahanglang madungog, ang tanan nga mga opinyon kinahanglang tahuron. Kaibisan pamangani ang mga bata, bisan pa ang mga kulang sa buod, ang mga buang dunay sugilanon. Busa ubani kami Ginoo sa among panaw sa kamatuoran, dinhi sa pinog sa iligan. Dasiga kami sa pagbaton ug makaugalingong baruganan ug opinyon. Sukwahi sa among mga biases, sukwahi sa mga espekulasyon, makaugaling ng baruganan sa tanan nga mga isyu ug impormasyon nga among nabungog dinhining tulumanon. Aron diha sa gawas ng merkado sa mga ideya, didto lamo makatagan asa ang kamatuoran. Kining tanan among giampo, gipangayo pinaagi ni Jesucristo, imong bugtong anak, among mananubos. Amen. Way sama ang gugma sa Dios alang kanimo, kinabuhi giun
kalapasan, kadautan, Joke, wala na po. Nawa. sa tao gipapas, pasaylo ug gugma, gihatag sa Dios, duol kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma, kinabuhi tan-awa ang Dios pamatia, kanunay mamati siya, kalabasan, kadautan, sa tao gipapas, pasaylo ug gugma, gihatag sa Dios, duol kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma, kinabuhi tan-awa ang Dios pamatia, kanunay mamati siya, hinaon Ginoo, imong pamation. Mayong buntag. Good morning, good morning. Kumusta, kumusta? Ang atong opening song, pang Lent na to ha, no? We're going into the Lent season. Lent season na gid karon, Kwaresma na gid karon. So, magandam-andam ta sa atong mga pamalandong, no? Sa atong relasyon sa atong Dios. Sa kamatuoran nga pagbalik, no? Sa atong sa kamatuoran nga kinahanglan mobalik yun nga to sa Ginoo. Welcome sa Tingog sa Iligan Sunday edition. Dekang kaya tagi atuman nga magi-andam nga mga hilisupang karon. Grabe naman yun, no? Kaguluwang maning daghan kay mga isyu. Nasudnon og lokal. Pabuta na ninyo in a moment live makauban nato ang atong representante, ang atong congressman, pinalanggang representante si Dakbayan sa Iligan Lone District, Congressman Vicente Bart Belmonte. Magpa-update pa niya aning BBL sa Kongreso. Gubot sa itong kayo, gubot pa sa lukot ni. Unya, nag-recess naman good ang Kongreso, no? Nag-relax, nag-lenten kuan sila, nag-lenten break sila. Unya, kumusta naman so far? Mga proyekto sa Iligan, ang atong mga may buntag din ni Pastor Rudy Isik Pungmigo kayo, no? Pastor Rudy, maayong kuan, maayong buntag diha og sa imong panon, no? Sa Throne of Grace Global Fellowship. Mga proyekto naghangkais nga tanan daga sa Iligan, no? Unya, kumusta ang gipahigayon nga clarificatory hearing on the preliminary investigation of the case nga iyang gi-file ngadto sa
DOJ, no? Sa piskalya ni, pero maulagi murag nag-inhibit man ang mga provincial prosecutor kay murag kuyaw nga kaso ni, high profile kay tanan mo na panel of prosecutor. And a clarificatory hearing was scheduled last Friday, mantingali kadto. So atong pangutanon si Congressman Belmonte unsay nahitabo niya human ato usab sulay kontak si Mayor Celso Rehencia ug ang iyang mga abogado para makasulti pod sa ilang bersyon aning maong kaso. Okay. Atong kuanon atong by the way, no? Salamat kay sa atong mga tigpaluyo ang Tita Fanny's Liempo and Chicken House, the best liempo in town. Morning di ay ni Kapitan Joy Alquizar ang atong buutan, magkugihon og gwapang kapitan des Barangay Tubod, no? Atong kapitan og sa tanan nga mga higala nato diha sa Barangay Council tanan-tanan, no? Ang atong mga higala usab sa Iligan Peacemakers Association, panguluhan ni Mr. Harim Kalumba, Tata Hilo, no? Ug si Bongbong Bunggusya po datong amigo minaw karon dito kauban ni Boy Idlas. Okay, atong kuanon atong musta man mong tanan diha, tanang mga tigpaminaw diri sa Dakbayan sa Iligan, sa atong mga silingan nga mga lalawigan, as Lugait, Misamis Oriental, tanang mga kalungsuran dinha sa Lanao del Norte, Misamis Occidental, ang atong migo kaayos nga tanan. Ato gining amigo kaayo si former Congressman Leo Ocampos. Ug even man ang tanang naminaw kanato worldwide via the internet. Madugog kita sa social media, worldwide minaw ta naatag yung mga suki gyud nga klaro yung naminaw, no? Mingahon kay sila mga hilisgutan sa Pilipinas ug sa Iligan. So naminaw din nato sulod kanunay tingog sa Iligan. Kung ma-miss nila ang live kay magtrabaho sila didto, naani ilang i-open ang YouTube tag tingog sa Iligan. Si Rolando Marikit Lan, no? Sa Mobile, Iraq. Good morning ninyong tanang mga Iliganon diha nga naminaw. Mga kaigsuunan usab nato diha sa Florida, USA. Nga si kumusta man diha sa Buksan, Patalihog, Williams. Usa ni kagwapang taga Buruon naminyo og Fovenger taga Florida, no? Si Mr. Williams. Of course, si Glenn Ramoco de California sa Europe, no? Sa Ireland, si Mr. Victor Kusingan ginaw nato ni. Sa Singapore, si Mr. J. Largo. Sa Australia, si Mariel Bumediano. Musta mo dihang tanan, no? Kutay ta kanunay sa mga impormasyon o mga kamatuuran din sa Pilipinas ug sa Iligan. Atong hismutan kining tanan, ato ning tukion kining tanan. Yun lang ha. Ano sa ta sa mga paabutan ninyo in a moment atong tawagan si Congressman Vicente Barbelmonte. Pero natay mga headlines ato sa basahon para di na ta kinahanglan palit newspaper dili na mas tingog sa Iligan, ha. Anita sa mga headlines. Okay. Wala, naay rumor nga nag-collapse kuno si Pinoy. Collapse sa kaguol ba? Nalibog na si Pinoy. Kada ko yung problema ang Pinoy karon kay popular biya kay siya niya nakuratan siya aning mama sa pano ba nga as kang uyawa man na kuan man kaayo, nose dive man ang iyang popularity. Ang pagsalig sa katawhan ang adyo ni ampingan kay di ka siguro karon pa lang o nya di ka kapurma pagkaugma di na kasaligan kay di ka kapurma mo ning problema sa politika. Lisod no, public trust kuyaw na sahay. Wa na tanawa lang si Kristo, di ba? If you imagine Jesus Christ, si Kristo sa kasimana pa lang hisod sa Jerusalem daglukay mo sa hari ba, pagkasunod wa kaabtig wala kaabtig semana pagka Biyernes Santo gilansan sa krus, di ba? Gilansan sa krus, dali ra kayo mo nang ampingan gid, no? Ingon dara gidinay
Has Mama Sapano gotten into the President Aquino's nerves, or have too many cigarettes and too much soda join forces with pressure from handling the cares of state to bring the 55-year-old body down? None of the above. If Malacanang can be believed, but at any rate there it was. President Aquino collapsed around midnight atong Friday, but he did not know. He found out that when his spokesperson called to ask if it is true, it was just a rumor, of course. But since it concerned the president's health, Malacanang had to work overtime to assure public that it was not true. Dili tinuod nga na-collapse no, nakuyapan ko sa Pinoy itong Friday. Adi tinuod ingong Malacanang. Pero klaro na kay dako kay butang ang panglawas sa atong presidente sa nasod. Gali klaruho na unsay may tabo ang presidente sa unsay atong nasod, no? Lang, okay. Bongbong Marcos diri sa ABS-CBN News, open to running for president. Lah, kana kay managag presidente si Bongbong, dagan. Duterte, dagan gali. Atong mayor sa Davao niya mi number 4 na rabadayon sa survey, so wa pa klarong deklarasyon ha. Yaw kayo. Ngita pa ta dugang mga headlines dire. Okay, atong klarohon ni unsay mga headline dito sa Philippine Star. Speaker Del Monte rejects plan of House to invite Pinoy. Siya di nato na invite tun presidente, di siya masugot. Binay Ingos Binay, a lawyer should lead the Philippines in 2009. Sa kinahanglang abogado ang magpresidente karong 2016 ug experience, competence in leadership and management. Awa pong Vice President Binay. Lagi, sige, kisa may abogado nagan ron, Binay, Duterte, silang duha. Kinahanglan ko no abogado, silang duha pa so far. Doon na ba ilang abogado, aspirant? Of course, Cayetano, no? But murag dili pa kaayo ingon ni ana ka accepted, no, sa pulso sa katawhan ang senador sama ni Trillanes. Ingon si Trillanes na munbon man ko survey ay mag-vice na lang sa ko, vice akong huna-unaon. Okay, paano unsa na magyud ka scientific ning survey, no? Mura naman nga tinig mao ni ga diktar, mura naman ni ga trending sa atong mga politiko karon og sa mga movement sa atong mga leader. Si Miriam Defensor Santiago pinakasikat sa Facebook, daghan kay follower. Okay, sakit lang kita. One Direction, gubot kay Manila karon. One Direction dito man ko nag-meeting man ko sa akong kaubang mga abogado ni atong Friday. Problema sila kay bisan ang atong mga ang ilang mga elementary kids nila gustong mo tan-aw One Direction. Ila ko nung giingna ay mo nang One Direction kay Y Direction na. Ang hit ng uban ana, naganahan man yung mga bata, no? Ni usa. Importante ni Iligan. Kumusta na ang kampo sa Imaylip sa Limon, Sudan? Gihimo si Imaylip, kuyawan gali ang militar ni kay usa man nga ati di ra ba may kalihok ani kay na peace process. Ingon din niya ay sa report sa Philippine Star. Imaylip camp now abandoned but intact, ha? Abandoned but intact. Ingon din niya, the newly discovered training camp of the Moro Islamic Liberation Front, located in the hinterlands of Iligan City, has been abandoned, but its facilities are still intact. An army commander said yesterday. Colonel Gilbert Gapay mo ni siya nipahayag sa media about ani. It's now abandoned. There's no occupant at the said place for now. Ingon si Colonel Gapay Gilbert sa Second Mechanized Brigade in Iligan. Gapay's unit responded to the complaints of tribesmen in the area regarding the presence of armed men roaming around their communities. Yawan sila kito sa Rugungon ba sa Limon, Sudan. Kung lakaw, patrolya namang Imaylip. Sa mga taong gi-appeal man taon ninyo kampo ng Limon, Sudan. Uy, kuyawan siya. Munang iyang i-endorse ang complaint sa Coordinating Committee sa Cessation of Hostilities. Uy, pagkabalo nga dito, no? Pag abot anis media, hawa ang mga Imaylip. Kinahanglang vigilante ng mga community karon. O lagi ni. Kumpiyansa mo mga sikbit diyan na. Kampuhan gin mo. Ingon Gapay, he could only assume that the facility being maintained as reported by the MILF 103rd
Base Command under Commander Abdul Sango Amuran is currently unoccupied. Gapay reiterated that reporting the existence of the immediate dismantling of the MILF training camp is in accordance with the existing peace process and ceasefire agreement between the government and the MILF. While the government has recognized areas and camps controlled by the MILF, the rebel group has agreed not to put up additional camps in other areas as part of the ongoing peace efforts. Mo lagi ng problema, no? Na peace process niya. Nagsige pan-recruit, nagsige pangampo. Kalinaw ba ito yung ana? Okay? Sige, anyway. So pamailain din yung mga headlines bi. Gusto kinahanglan lang masayran. So wala na ha. Ang salimod-sudan iligan wala na. Pero wala na ay tao. Pero anytime balikan na arang facility ha. Naarang mga structure naara. Unil mga balita sa Philippine Star. Okay. Balita sa Philippine Daily Inquirer atong klaroho ning ubang mga headlines sa Philippine Daily Inquirer. Okay. Exercising the kanya pa. So pamailaing maayong balita din okay. So kini lang kana lang so far. Tawagan na to si si Congressman Bart Belmonte. Ato sa humani ining mga pinundom gikan sa atong mga tigpaluyo. Ato na ta kay murag naghulat na si Congressman Belmonte. Start na ta. Okay. Sa kuan takong 7-Eleven takong. Dalita sa 7-Eleven. AM, DXIC AM. Di man ta mag-simul basta Domingo. 7-Eleven. 7-Eleven. Yan na. Anytime gahulat na si Congressman Belmonte. Sulod ta ron. Okay, sulod ta. Mabalik ta. Live uban ni Congressman Vicente Bart Belmonte. Maayong adlaw kanatong tanan, kini ang inyong ubos nga alagad, Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Ka Pa Movement. Akong pagtimbaya ug akong dakong kalipay na makakita sa mga nag-eskwela sa elementarya, sa high school ug sa kolehiyo na mahimong malampuson sa ilang pag-eskwela. Congratulations sa tanang mga naningbasog sa pag-eskwela nga nigraduar. Akong mga pag-ampo ug akong kalipay na ang tanan gayod na mga estudyante ug mga kabatan-unan makakabot sa ginadamgong pag-eskwela, kay kini ang portahan sa maayong kaugmaon, kay ang kapobrehon dili babag sa maayong kaugmaon. Kini ang inyong ubos nga alagad, Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Ka Pa Movement. Objection, Your Honor. See you in court for damages. Yabag guys ko. Gawara-wara o gasyagit-syagit man kung kaniha. Pasag dilang ko tay, kay gabasa ko aning libro ni Atty. Verkim ko. Way man naog-daog, kung way magpadaog-daog. Unsa ba di ay ng libruhan ni Atty. Verkim ko? Unsa may soda na? Kuyaw ka ining libruhan ni Atty. Verkim ko tay. Giiluhan ni ug balaod ug yanong lungsuranon. Na adinhi ang tanan natong katungod dinha sa balaod tay. Ug di na ta mailad ug madaog-daog pa. Bisan pobre tatay. Power gyapon ta. Mo na giingon tay nga vigilantibus et non dormintibus. Kuya, wagod anang libro ha. May hurim-hurim man. O niya, makoblan ta na. Babasaha ko no ta na be. Ay di lang kay kanatay. Naapay laing bagong libro nga gisuwat si Atty. Verkim ko. Libro sa barangay. Giiluhan kini ug balaod sa malambuong barangay. Nindutal gi aning libro ha tay. Kung magkabasa ta ani, lupigo na natong debate ang atong kapitan ug ang mga kagawad tay. Pagkanindot ng mga libruhan ni Atty. Verkim ko daw. Ma-MA na taane, isko? Unsay MA tay? MA god, murag abogado. Isko? Hoy, Isko? Asa na kang amawa ka, ha? Nganong nabiyaan ni mong labanon? Asa na ang libro ni Atty. Verkim ko? Nganong imo lang gidada? Wa ka malang ginako. 9262 ka na ko urong tawana ka. Day, taon day. Agoy tay. Antay baw silo. Haskang kuyawa tay. Diha na ka tay. Di makaya ning asawahan ni kay nagkauna nigbasa sa libro ni Atty. Verkim ko.
MA po dahil ng asawa ni mo do. Murag abogado. Ay di kay MA tay. LA pag yun ng asawa ha. Ha? Unsay LA? LA good. Labaw pas abogado. Kini si Attorney Zal Dilim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao'y labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon nga kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong iligan. Let's register as voters for the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Thank you. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Salamat kay Steve Palis Liempo and she can have the best Liempo in town. Salamat sa kay sa Joseph sa John's Barbershop diha sa kilid sa St. Michael's Cathedral. Pwede mo Domingo karon simba mo anytime. Apit lang mo diha pagwapog before mo adtog lahing dapit, no? Very conveniently and safely located, very accommodating and skilled. Eksperto kayo ilang mga beauticians, hairstylists, and of course, limpyo kayo ang dapit. That's Joseph's and John's Barbershop and Beauty Shop. At sa mga pasalamatan, ang Chris Kagamits, pinagi ni Engineer Simbic Fernandez Campilan. Ang audio architect, pinagi ni si Sir Padilla, diya sa Dobe Street, alas yung panginahanglan sa mga audio equipment, sa bisa na asa, kadako nga mga activity, bisa ba disco, sa mga outdoor activity, diya lang sa audio architect, si Sir Padilla. Salamat kay kaigsunan. Kauban na ito karon live. This is live. Kauban na ito Congressman Vicente Barb Belmonte sa daghan kay mga hilisgutan nga atong tukion. Well, ang uban unya nga mga nahilambigit sa isyu ato mga taga-tigayon unya human ni Congressman Vicente Barb Belmonte. Kong, good morning. Hello on the air. Kong. Good morning, Atty. Ber og ang RMN family o tanang naminaw sa atong Sunday program. Good morning. Good morning, Kong. Kung ang una sa tanan, mag-isgo pag nasudnon, Kong, kanang una sa tanan kining critical kayo nga face sa Bangsamoro basic law kay amo man itong masayrang kuan kining murag, di ba, nag-recess na ang Kongreso din. Dili labi, ulang nabalitaan ako, murag, di na kuno kapin sa kurinta, kuno sa bayuriya, kuno sa inyong mga kaubanan sa ad hoc committee. Nagpirma ko nga dili sa agad ipadayon kay iba i-resume ang ulit kuno ipa-resume ta kanong pag-resume sa Lenten break na ako ni ninyong kuno si ang chairman ninyo ko nga si Rufus Rodriguez na padayon tani pero na ako ni 46 niyo nga adili mo sulit dili sa ato ato klaro ni sa nato padayon tinuod mo sa ko tinuod na siya attorney no but before nag-break nag-isgot kita ang tigpipila ka butang pa man dilita na sayod na undang ang deliberation sa committee level sa BBL tungod sa Mama Sapano event, no? So break na mo karon pero sa petsa 7 ug 8 sa Abril ipadayon ang Mama Sapano hearing, no? Pero dili committee ba sa ad hoc committee og sa Abril 20 break siya pero as a member of the ad hoc committee we were instructed to attend, no? Padayon na gyud ang deliberation sa committee ba tungod aduna pa mga tigpipila ka provision ang ayan nga amendahan because of the Mama Sapano. And hopefully ang timetable May 11 mag-open naman ang plenary sa May May 3. May 11 sa committee level aprubahan na ang BBL. Then on June 11 that is kanang before sa CNDA sa plenary na. So mao ang timetable. Pero sa akong nakita medyo adunay dako nga problema kaning pagpasa sa BBL tungod usab ang sentimiento sa mga katauhan, no, including us, no, representing the people of Iligan. Yes. Tungod
ang atong fear, ang atong apprehension is not anymore found in the provisions sa BBL. It's outside BBL. Sama sa akong gisulti kaniadto, kanang experience nato sa iligan, adunay kahadlok nga kung adunay may tabo nga krimen, dili lisod na ta nga isik og justice kung ang nakahimo sa krimen mudagan mo adto sa taas, no, o ibutang nato somewhere sa Bangsamoro territories based on atong experience. So nagpabilin gyapon na si attorney, no, sa mind sa katawhan sa iligan. Anyway, mao ang plano attorney sa Kongreso. I see. Okay, atong kung kapilitan ng nasubutan ng balita po na gipamahayag ni Congressman ang chairman na si Congressman Lopez Rodriguez na kuno kuan kanang murag wala pa lang sa inyong abilidad sa committee level pang ihis na kuno itong medyo kuan kayo, controversial kayo nga mga provision sa draft. Yeah. Kita ang nag-sponsora na siya. Good. Yes, especially yung Article 3, Section 2D and Article 3. O nakaingon doon sa Section 3 sa Article 3 nga yung provision nga 10% of the population of the contiguous areas or adjacent territories to seek the inclusion, no, sa autonomous region, pwede na sila mo petisyon. Gitangtang na siya, wala na siya kali, wala bigyan, wala gid. So yung expansion, yung expansion ng provision, ayan, na siya. Okay, katong masabot kining provision nga after the creation of the Bangsamoro, wala na rin, wala expand. Wala na. Naprobahan na siya, kita ang nagpursige nga ma-delete na siya. Suportahan po ng ubang congressman. Congrats. Salamat kayo na. Yung di sa creation, nagkasulti doon sa provisiones nga 10% of the geographical areas, mga provinces or which are contiguous, no? So giklaro nato nga yung contiguous areas refers only to cities and provinces. Dili na appeal ang barangay. So if illegal city ingon nato ought to be included, it should be the whole city of ng barangay lang but still to be voted upon sa committee ba sa May 11. I see. Okay, so kining balik kining are individual amendments lamang. So ato iklaro ni sa mga paminaw duha man guni ka mga first, no, kining before the creation kining maunang pwede na i-join pero karon nila before pag ma-create. So wala na gid tong after, no, katong human nga pwede pa sila expand. Wala na, pero kining before nga pwede mo join with contiguous naa pa ni, but number one is the city or the whole LGU grid. Dili lang barangay ang mo butal sa plenary. City or province. Good. And still, sumiter pagyapon sa plenary, butuhan pagyapon. Yes, butuhan sa committee ba on May 11 and on June 11 sa plenary. But we believe nga kung madayon man kaning BBL, good as okay na ni tungod lagi. Siyempre, paminawon man gyud ang kauban nato congressman kaning sentimento pod sa mga congressman sama sa Iligan, Cotabato, Zamboanga nga sigbit yun sa Bangsamoro territories. Okay. Alam sa itong mga late tuners, kung doon na mo mga ipangutama sa atong congressman, text lang dire kay atong pwede na ito ma-relay ko ng mga questioning about projects, about ang BBL, no? 0905-683-9366, no? 0905-683-9366, 66 sila na po ni Ego, sila na po nagpadala ulo Yako. As a result of the mga Sapano incident, attorney, nakiusapod ang mga miyembro sa ad hoc committee nga kanabang nakaingon nga provision nga the chief minister shall have the full control over the police and the military. Kabutang ana siya o kinanglan og coordination ko, no? So kami nagbutar na ni kaniadto pa unanimous nga kinanglan dili nagyod ang ayan nga dunay coordination. The national government shall continue to have absolute control, no, over the armed forces and the police. So ang nakasaad man gyud sa BBL kaniadto, the chief minister ang magbuot. Then kung adunay operation sa national police o sa
Philippine Army, no? Kinanglan i-coordinate pa mo sa Bangsamoro authorities. So giwala na mo na siya tungod lagi sa resulta sa mamasapan, no, nga nag-indicate nga wala ko no coordination. But dili pwede na siya tungod within the Philippine government territory pa man mamasapan, no? So how much more kanang Bangsamoro, dili man sila nagsisid, no? So it was unanimously approved na siya because of the mamasapan, no, incident. Ikaduha, attorney, di ba, nangayo sila nga og powers ko, no, sa COA, sa civil service, napa-electoral office nila. sa Ombudsman, Human Rights. Human Rights. So, ang gihimo po sa ad hoc committee, wala na yan. Under the national government tanan nga mga constitutional bodies. Kung wala na feel kamo labi na sa ad hoc committee kamo mong ginag-akiman aning job karo, wala na feel pressure from Malacanang or from any sector, kalambigit ani karon ning kuan mo ko ani critical mo ko ani pagwala ani nga mga kuan ba mo critical mga substantial ba ko nga mga issue kani pagwala pag dako kani decision nga wala ning substantial kaayo nga mga parte sa draft BPL, wala mo mga pressure ani. Personally, wala ko na-feel. But last month, nagpatawag si Presidente sa Malacanang sa ad hoc committee. Dito yung ko dinilad to, baka makakompromise ko tungod maninaw gid ko sa katawag. So, di ko lang to. Dili ko magto. Ang uban ko, congressman, nagto ito? 25 of them nag-adto, no? 25 of the members of the ad hoc committee nagto? 25 out of the 75 members. Mga liberal po sila po parte? Sagol, no? Dili man po ingon si Presidente ko nung di-pressure sila. Nagsasabi lang po si Presidente nga let us give a chance ng BBL. This is the only chance para ma-achieve nato ang peace sa Mindanao. Something like that ba? Dili yun siya nag-ingon kanang braso ba? But we are expecting Morayap doon ay may tabuhan na siya. Pag-abot na siguro sa plenary, attorney. Sa karon sa committee ba pa man. So sa committee, pagkado ba kalibugan text ba tin-out ni mo ko may text ni padagan ba nga text ba nga ang Malaysia ko no nag-finance dahil pinagi ko sa usa ka contractor ba nga kanang contractor nga like bitlaw ganun ha para ma-clear po sa level sa Kongreso na nag-budget ko ng tag 200 million ba po kada senador dahil sa mga congressman, 50 million para mapasar lang yun ang BBM. Isa may kasulti naman ang api sa inyong level, wala ko may nag-pressure attorney, no? Anyway, sa ako po, isip representante sa Iligan, this is my last term as your congressman, maminaw na gid ko sa katawhan, no? I am in favor of peace. Nakita na ko nga maayo man pod ang tumong, pero sobra kaayo pod ang mga benepisyo advantages nga gihatag sa ila. Pero sama sa akong gisulti sa unahan, adunay apprehension, kahadlok sa mga Iliganon nga wala sa provision, attorney. To cut it short, something like this ba? Kaniyan to, madlok ta sa mga igsoon nato nga Maranao or kaning ingon mo nga kaning adunay sila guns, gold, and guns, di ba? Yes. Karon with the BBL, with the passage of the BBL, kuno ang guns and gold na gyapon. Pero kanang guns, dili na guns ang letter G, government na. So which is more, mas daghan sila power na, nanay kwarta. So how ang sao na kuno kung adunay mag-abusado sa Iligan. Nga ibutang na to Christian or Muslim. Then to evade arrest, to evade ibutang mo the hands of the law, mudagan siya sa Bangsamoro, magtatago siya doon. So ano ang security nato nga Iliganon? So something like that ba ang apprehension nila? O dili nakita na siya sa provision. So we have to listen to that, attorney. So mao gali nga medyo na change akong mind, no? Kaniadto I'm in favor of the BBL. Pero lately because of the mga pasano incident o daghan man gyud ang resulta pod sa atong pagpahigayon sa mga committee hearings nga kana gyud, no, kanang kahadlok ba fear ba tungod sa atong past experiences sa tanan nga nagabusado sa Iligan. Kaniadto another thing, attorney, no, I've been here for 40 years. Every month, every week adunay usa duha ka taga Iligan
nga mamarder, mamatay sa Marawi, Lanao Sur, datun nila sa Kapin, bangkay na, never solved, not once, not one na solved sa pulis o sa uban pang autoridad sa Marawi o uban ka nagipatay nga mga igsoon nato nga Christians, no? Gidala na lang sa Kapin, gidala na lang sa Cosmopolitan, giklaim na lang sa mga katungdanan ang pamilya, ang bangkay, but wala gid na postro ang justice, no? So kana ang kahadlok sa mga Iliganon. I see, okay. Wow. Anyway, kung unsa may punso karon sa diha sa Kongreso, no? Sa Kongreso na manjud ka diha. Tungod kay mura nang kuan kung kayo kini mga political twist sa karon labi na ini mga sobe nga nagpakita nga ang ating presidente kaniadto nga very popular siya karon murag nawad ana sa political capital kay kung tubuan ang mga survey parte namang grabe naman kag ubos sa disapproval rating niya tungod lagi aning mama sa tamo kamo diha sa mga report unsa inyong feeling ya unsa inyong perception ano ako Attorney Duharo, first, i-separate na to yung mapa sa Pano incident. So, dili gid maayo ang pag-handle sa national government, no? Dili mao. Although successful ang tungo na patay si Marwan sa mga terrorist group na international. Yes. But the way they did it, medyo napalpak. But in general, sa trabaho po di Presidente, sa anti-corruption, sa atong ekonomiya, maybe sa ekonomiya, sa mga corruption, infrastruktura, maayo man po ang gihimo ni Presidente. Ang katawan man yun, medyo ingon nato ang Pilipino, nagtanaw lang man yun usahay ka ng palpak nato, no? Yes. So, we accept. In Congress, mawa mong pananaw. Sa Mapasapano incident, palpak yun ang atong national government, no? Okay. Polisan, Army, but the other things, which are equally, if not more important than the mga sapano, successful po si Presidente. Yes. So, kana ang sentimento sa majority sa Congress. In regards to the BBL attorney, kana siya kung magbotar na karon ang tanan nga miyembro sa Kongreso, nasa 70-30, 70 against the BBL, 30 in favor. Sa karon mawa ko nakita. Yeah, labi na kayo gawas kini resulta nga 22% sa mga Pilipino not in favor of the passage sa BBL, di ba? Yes, tungod nakita man nato nga ang BBL mangyod ang atong ang MILF mangyod usap para nakita namo is hindi niya makontrol ang iyang kagulingon mga tao. That's one thing, no? Dili niya makontrol. So ikaduha, nadaghan pod ang sanga-sanga na kaning ingon nato lain-lain nga grupo. But in general, Attorney, we are for peace sa tinuod lang, no? We are for peace. Gusto pod nato nga adunay may tabo na gyud nga panag-istorya ba ang gobyerno sa mga rebelde. We are not in favor of the all-out war. Rather, we are in favor of sa all-out peace. Pero kinanglan, within the bounds of the Constitution, o kinanglan, equitable untaod, no? Dili ka ng pabor-paboran pod nato atong may suon nga nakapuyo sa Bangsamoro. Kinanglan, adunay equal protection pod ang mga tao nga nagpuyo sa illegal when it comes to law and order. Kung doon ay taho, confirm niya mismo ang marami tuki naman sa Quezon Island Council dito sa Konseho, no? Sa atong lokal. Kaya itong nako na training facilities sa mga umayolip ni kampo niya sa I was informed by the Second Mechanized Division. In fact, nag-istorya ni UPAP Secretary Ding Deles. In fact, itawag ko sa Cagayan de Oro karon 25. Dahil mura makonfirman siya ng award sa Xavier University, something like that. So, yun siya nga kami nang bahala, no? The government of the Philippines na ang Office of the Presidential Panel and Peace Process. Yun niya, ipasa ko nila sa Committee on the Cessation of Hostilities. Tungod, nakasaad man yun sa murag agreement nga pinirmahan sa MILF o sa GRP panel, attorney nga, cases like this, no? Because nasa ceasefire man ta karon, kinahanglan ang kanang usa ka committee ba kanang national government
na kanang ingon nila ng secessionist, no? Yes. Mao ang magpahigayon ng investigation, no? So kana siya akong nakita attorney nga solusyon, no? So mao ang itubag ni Secretary Deles. So dili gyud ang ayan nga naagyoy training facility, dili kuno camp training facility kuno kanang tulang sila kung adunay train. Dili gyud ingon kuno nga nag-camp is kanabang nag-stationary na sila, nag-station sila, dili kuno facility lang kuno tungod wapo kuno area. I don't believe this, pero it is possible nga doon ako mga Christians gyapon nga nagpa-recruit na karon sa MILF, taga Bukidnon, taga Iligan. So we have to check that. Nga naman kani siguro we have to check that allegation, attorney. Pwede ba na sa sister agreement ko kanang nga magsimula sila recruit, may moabot sila anong area nga dili nga ila mag-training lang, dili na pwede. Dili pwede, pero gisekreta, dili pwede kung dili madakpan, pero madakpan lang, di So, ihatag na lang nato na attorney nga trabaho siguro sa Committee on the Secession of Hostilities. Pero alam mo yung balita kung sa Philippine Star pagkakaroon, karoon yung Adlaw, wala lang tayo kuno, pero naara ang facility, naara mga structures kuno, ingon sila. Tinuod mo sa tikod ni General Anay Colonel Gapay nga gipicturan lagi sa mechanized division, mechanized brigade. Moadto lang sila kung adunay train. But one thing sure, it's nasa territory ko sa Iligan City because Lumonsodan is a sitio of Brugongon. Pero kung madto ka sa Lumonsodan, nakadto ka naman na torne, hindi ka makaagi kung sa Brugongon ka maagi. Kinanglag sa Talakag, Bukidnon. Sumutuyok ka. So, gituyok nila tungod lisod kayo nga adtuan sa mga kapulisan, ang gobyerno sa Iligan, ang sitio Lumonsodan tungod wa pa may nahimo ka ng Bukidnon Road, no? Yes. Eventually next year baka passable na siya. Yeah, salamat kita sa atong mga higainon dito kasi sila may nagtaho jud ani una ko no nga napaabot ani maong maong himo sa MILF, at least no bibilan sila og of course with military ubamino nga nagdala ning maong reklamo ngadto sa peace panel ato pasanta, no? Ang akong tanaw attorney, gituyo ni sa MILF para bang saywar. Nag-ingon lang nga kung maaprubahan kaning Bangsamoro, maayo ni, you are invited, you are welcome. Ura something like that ba, dili ingon nga panghadlok. At the same time, tingali, posible po nga kung dili madayon, nalang among kampo dili, kamo mga Iliganon, doon lang ang Iligan. So, mura saywar ba? Not bad and good to us. Tomorrow, military tactics yun ni attorney. So, something, ako lang personal ni attorney. Okay. Sige. Kung maghisgot taon niya kay nakaadto kong ringon last 2 weeks nakaadto at least lindot dali naman kayo abtun kay murag gamay na lang ka imposition daw sa tulay maghisgot aning Iligan Bukidnon Road, maghisgot aning mga proyekto nga nakita nato nagbulo o kanunay nagbulo gikan sa imong mga initiatives, no? Mga palingkamot, and then maghisgot po tag lokal na politika, maghisgot ang itong kaso sa primary investigation, pero mag-break pa gamay kaayo kung kira sa imo mga okay. Thank you, at least ginhawa taga may inom tong tubig kay mamilaw sa ato mga kuan mga advertisers. Thank you kaayo ko. Okay, wait lang po attorney. Thank you. Hubalik Congressman Vicente Bob Belmonte, gamay lang. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Objection, Your Honor. See you in court for damages. Di abag guys ko. Wara-wara o sagit man gud kaya. Pasag na ko tayo. Kaya gapasa ko ang libro. Yato ni Verkim ko. Huwag magdaog-daog. Kung huwag magpadaog-daog. Unsa ba di ay ng libruhan ni Attorney Verkim ko? Unsa may soda na? Kuyaw ka ining libruhan ni Attorney Verkim ko tay. Giiluhan ni ug balaod ug yanong lungsuranon. Na adinhi ang tanan natong katungod dinha sa balaod tay. Ug di na ta mailad ug madaog-daog pa. Bisan pobre tatay. Power gyapon ta. Mo na giingon tay nga vigilantibus et non dormintibus. Kuya, wagod anang libro ha. May hurim-hurim man. O niya, makoblan ta na.
Pabasaha ko no tana be. Ay di lang kay kanatay, naapay laing bagong libro nga gisuwat si Atty. Verkimco. Libro sa barangay, giiluhan kini ug balaod sa malambuong barangay. Nindutal gyud aning libro hatay. Kung makabasa ta ani, lupigo na natong debate ang atong kapitan ug ang mga kagawad tay. Pagkanindot ng mga libruha ni Atty. Verkimco daw, ma-MA na taan isko? Ha? Unsay MA tay? MA god, murag abogado. Isko? Isko? Hoy, Isko? Asa na kang amawa ka, ha? Nganong nibiyaan ni mong labanon? Asa na ang libro ni Atty. Verkimco? Nganong imo lang gidada? Wa ka man lang ginako. 9262 ka na ko urong tawana ka. Day, taon day. Agoy tay. Antay baw silo. Haskang kuyawa tay. Diha na ka tay. Di makaya ning asawahan ni kay nakauna nigbasa sa libro ni Atty. Verkimco. MA po dahil ng asawa ni mo do. Murag abogado. Ay di kay MA tay. LA pag yun ning asawa ha. Ha? Unsay LA? LA good. Labaw pas abogado. Maayong adlaw kanatong tanan, kini ang inyong ubos nga alagad, Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa ka pa Movement. Akong pagtimbaya ug akong dakong kalipay na makakita sa mga nag-eskwela sa elementarya, sa high school ug sa kolehiyo na mahimong malampuson sa ilang pag-eskwela. Congratulations sa tanang mga nanimbasog sa pag-eskwela nga nigraduar. Akong mga pag-ampo ug akong kalipay na ang tanan gayod na mga estudyante ug mga kabatan-onan makakabot sa ginadamgong pag-eskwela kay kini ang purtahan sa maayong kaugmaon kay ang kapobrehon dili babag sa maayong kaugmaon. Kini ang inyong ubos na alagad, Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa ka pa. Kini si Atty. Zal Dilim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon na kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong Iligan. Let's register as voters with the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Thank you. Attorney Verkimco, ang tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Salamat sa Sticker Founders. Liempo ang Chicken House, the best liempo in town. Pasalamatan sa nato ang Joseph's and John's Barbershop and Beauty Shop. Di akili to St. Michael's Cathedral, Domingo karon, no? Pwede tang manimba, humagsimba, pwede tang pagwapo. Di alam mo na laing dapit, very convenient, very safe, no? And very clean. Ug very accommodating ang ilang mga skilled mga may laki binggiitan kay nga mga beauticians ug mga barbers. Of course, ato usab nga pasalamatan ang Crisca Garments pinagi ni Engineer Sembic Fernandez Campilan ug ang audio architect diha sa Dobe Street alang sa inyong mga pinanahanglan sa audio equipment. Cesar Padilla lang duula, Dobe Street diha sa Isabel Village, Palao, Iligan City. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Salamat sa Satisfy Your Sweets, no? Alam sa inyo mga gusto mong mga lamian kayo o nga mga delicious o mga sweets kayo nga mga cakes, mga cookies, tanan nga mga sweeties, diya lang sa Satisfy Your Sweets, Dunya Maria Subdivision Phase 2B. Salamat kaayo kay sa unan og salamat sa daay kay katawhan sa Tibanga diya sa Boulevard kagabi sa ilahang diya
dito sa konsyerto, no? We were with the artists, we were with the singers dito ang on the air sa Harana sa Hustisya 7:30 in the evening kada Sabado na kana. Dalo na to live sa tibuok Iligan, sa tibuok kalibutan sa tanang mga tigpaminaw sa DXIC ang konsyerto sa mga haranista ug mga banda ug mga mag-aawit sa Iligan gikan sa Boulevard sa Tibanga. Kining Bibo nindot kayong Boulevard sa Tibanga pinagi ni Captain Barangay Captain Anduya, no? Okay, mayong buntag ninyo diha labi na sa mga miyembro sa Pantay Hustisya diha sila Danny Canoy, Mr. Ray Fernandez, Arvin Actor, tanan-tanan ninyo diha. Mayong buntag ninyong tanan. Attorney Ver Kimco, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Balik ka padayon pa sa atong interview sa atong representante, sa atong congressman sa Lone District sa Iligan. Mga mahinungdanon kaayo nga mga impormasyon, kalambigit sa kalambuan, kalambigit sa kalinaw, kalambigit sa hustisya, tanan-tanan. Kung nakadya kong okay na pa? Yes, sorry. Kung una sa talan, na historya na ko itong pipila ka mga educators nga nilipay kayo, mga maestro ba kung ako kung silingan ni si Mr. John sa Aguila, ako ni silingan niya mahimot kay sila aning inyong mga paningkamot labi na aming pagtukod og Iligan Polytechnic University ba nito? Yes. O kumusta man to? Ang nga level to sa unang tanaw sa nahibilin nga mga adlaw sa sesyon sa Kongreso sa Senado maabot gyud kana matuman gyud kana siya. In effect, matuman siya, but it will not be converted into Iligan Polytechnic College anymore upon the advice, no, recommendation sa CHED o sa DepEd tungod magkaproblema ta sa approval sa Senado tungod ang problema man gyud atong nakita who will administer, who will manage tungod presently high school man na siya DepEd. Once nga dunay kolehiyo nga kurso, CHED, so maglisod ba although adunay nakabutang sa board of directors nga mga tahas, so gi-recommend sa ato, no, sa technical working group nga even the chairman sa Committee on Higher Education nga it is easier for us Iliganons and the representative kung ato nala strengthen, no, i-enhance nato ang old Republic Act 4626 kanang nag-create sa Iligan School of Fisheries. Okay. 70 years ago, 40 years ago. Malaod lang kitang nag-create na attorney. So, ato na lang dugangan o mga tigpipila ka mga kurso that will suit para gyud sa mga Iliganon nga dili gyud ingon nga kaya sa 4-year course, more on technical and vocational courses. So that in effect, maayo gyapon sa Iligan. Mao gyapon ang may tabo. So madugangan og mga kurso. So ang pananglitan kini mga technical courses nga relevant kay sa atong nasod og sa tibuok kalibutan na ko monon siya. Yes, at the same time magpabilin gyapon model man gyud siya sa K-12 sa DepEd. So aduna siya high school nga maayo kayo. So at the same time magpabilin gyapon ang pagka-school of fisheries niya and madugangan pa sa mga lain-lain nga mga kurso, no, daghan kayo mga turismo siguro courses sa kanabang sayon lang nga maka pahimulos atong mga Iliganon nga pwede na gamiton sa abroad or locally. So kana ako nakita nga mas sayon nga pamagi attorney. Okay. So it will just take the form of an amendment of the existing law. Yes, amendment of the existing Republic Act that created the Iligan School of National High School of Fisheries. So i-enhance na to siya, dugangan og pundo. In fact, nakakuha na ta og additional 20 classrooms from PAGCOR, no? Wow. 4-story building that is worth 43 million. Duha atong nakuha nga building, apil pod ang City High School. Tungod ang PAGCOR adunay pang-release nga 3 billion nationwide, ihatag sa mga distrito nga adunay mga national high school, no, nga public. So naglabi ko, naswertehan lang attorney tungod nauna man ta nga naglabi. Wow, very good. Good work. Maayo. So 20 classrooms ko ma-improve na siya ganun. 4-story, 20 classroom. 4-story siya nga school building. Diya po rin sa area, dito diya po Tugura. Isa sa Iligan City National High School. Ang daan sa auditorium sa gilid. O isa pod tukuron diya sa Buroon
School of Fisheries. Okay. Dako kayo ang land area sa School of Fisheries sa Torne, no? Yes, yes, yes. Doon na tayo pidap kaniya to, gipasuminto nato ng dalan sa sulod, no? So gikan sa pidap ko pa kaniya to. So guwapo kayo, nindot kayo ka ng School of Fisheries sa Iligan nga himo nato siya nga high school at the same time doon na po'y kurso sa kolehiyo. Tungod kung ipaagi nato nga Polytechnic High School existing man gyud siya Polytechnic College, medyo ang proseso medyo lisod ko, no, ingon sa technical working group tungod baka magbangi ang hula-hula sa Kongreso o sa Senado. So we took their advice. Okay, cool. Kita na ito ng Iligan Bukidnon Road. Kaadto ko dito niya, dahil tuod, except kanang tulay nga oras kabangahan mo ni kuno o kaning dili na kayo taas approach nga. na lang siya. Ang kabangahan, approach na lang attorney. Ang approach na lang, okay na tulay, no? Ang approach na lang, no? Actually, kana ang Iligan Bukidnon Road, 2009 pa nagsugod nga doon ay yearly nga appropriation nga itong madawat. In fact, bilyon-bilyon na ang nagahinana siya sa Department of Public Works, no? Paglingkod ko nga congressman, adunay balaod nga that road created na pinagi sa paningkamot ni Congressman Badilios pa kanadto. Ang ato ug gigihimo naglabitan ng fondo. Useless man ko lang kung walay fondo. So aduna pa 2015 budget ongoing na. 2016 will be my last term. Makumpleto na gid siya attorney as far as the budget is concerned, no? Nagsaad man ang atong ang sekretary sa budget o sila presidente kaniadto nga tanan nga proyekto nga flagship niya sa Iligan, C3, in fact kaning Iligan Bukidnon Road and another highway kanang gikan sa tubod moagi sa Tipanoy mo gawas sa Abulo, another highway na siya mahuman tanan before 2017. So bali sa imong termino kung ang budget ani hanay na tanan. Hanay na kayo. In fact, to this year pinakadako gyud nga nadawat nato so far sa Iligan, no? For the information sa atong listeners sa Torne, for the last 5 years yung District of Iligan ang pinakadako nga budget madawat sa Region 10. Number 1 or 2 in the whole of Mindanao as far as apportation allocation Infrastructure ni siya nga infrastructure is concerned. So karon nga tuig ubay-ubay gyud ang atong nakuha adunay budget para palakdan widening ang dalan gikan sa Buroon paingon sa Dilipuga. Yes. Ongoing na siya. Mabawid din na siya ang nanay budget. Nanay budget approved na to. Ongoing na gali ang uban, no? So ma-4 lanes ani Buroon Dilipuga, 4 lanes. 4 lanes tanan, except kanang area nga dunay problema sa road right of way. Unahon nila kanang walay problema sa road right of way. Okay. Ang C3 gamay na lang kuwang ng portion ni ang iwan nato si Jojo nga utan na lang niya nga agian bisan anyway simul man yapon ang iyang gusto sa Department of Public Works. So on top sa regular projects nato attorney, gi-release na po sa Malacanang last January and December last year ang 2.1 billion para sa Mandulog flood control o diri sa Tubod River, no? 2.4 billion gi-release nila ang 1.2. Giuna nila gi-release karong tuig. So na-bid out na I don't know kung na-award na. So maghimo na gyud sila og flood control projects diya sa duha ka suba. Very good, very good. Kung sa mga project completion, no? So tinaw na rin ang pundo, ano programa sa tumang pagkanayon, pundo aning iliga kaning C3, kaning widening from Buroon, 4 lanes naman siya to Dalipuga, o kaning C3, o kaning Iligan Bukidnon, o kaning sa will be assured of funds for completion. Unsa may timeline, unsa may project completion target aning apilitan na to Iligan Bukidnon Road? Ang Iligan Bukidnon Road, sa part sa Iligan, 2015 budget karon ongoing na ang construction. Aduna pa isa ka tuig nga mabilin 2016, then nagsalig sila. In fact ugma ang RDC meeting sa Cagayan de Oro, pwede humadto para ma-appeal na sa 2016 budget. So hopefully attorney by 2017 tungod ka ng 2016 budget implement man na siya hantod sa 2017. So dili po muhambog nga bapaman sa 2017 makompleto na passable na kanang Iligan Bukidnon Road.
Okay, Tanang C3 attorney, passable na. So kaso, doon na lang iba Wala lang. si Jojo Borja. Pero ba ito lang ang problema? Kuya Ramang. Tanang portion lang po ni Sir Jojo Borja. Ang illegal tungod Tipanoy Abono road leading to the circumferential road of Lanao del Norte diya sa Fatima, mahuman na next year. Karon nga tuig adto na budget, kompleto na siya, widening of concreting. So mahuman tingali na by early part of 2016 attorney. So gusto ko na ko ipabalo nga na wala ka PDAP attorney pero mas daghan pa na ko nga proyekto pod sa mga barangayan. Even without wala na ang PDAP kanina pero sa inyong mga lab we are allowed to identify, propose before the approval of the budget. PDAP magyod ang ayaw lang niya nga mo interfere mo intervene ang congressman after the budget is approved na. So while the budget dili pa na-approve, pwede mo nga mohangyo sa national sa executive department, no? Projects for barangay Panto Market Roads, barangay hall, o dalan pa o uban pa. So ubay-ubay gyud atong nakuha karong tuig, no? So far gamay lang ka ng PDAP kung ikumpara mo sa gihatag ka nato karong mga bago nga project for barangay. Kaya mo lagi atong mga interview na ako sa mga barangay captains nga atong ipang interview po din sa iligan murag bulo ang mga proyekto sa barangay whole building sa ilibang pa mga karsada. Yes, pangayo nga po ang mga barangay captains, barangay council, magpasalamat ta sa ilator na itong kanunay mga donay coordination sa atong bulhatan, makabalupod kita sa mga priority projects sa kabarangayan, pinagi sa mga elected officials nila, barangay captain o barangay kagawad. Mao ang proseso. I see. Okay, kung preliminary investigation clarificatory hearing nga itong niaging Friday sa kaso nga gipasaka nimo og sa imong sa niadtong mga kaubang imong taong biktima sa ambush batok sa mga sinumbong nag-una ni si Mayor Celso Rejon. So unsa natabo nito clarificatory hearing schedule? Tigad attorney, nakadawat ta og subpoena from the Special Panel of Prosecutors, gi-create ni sa DOJ tungod gipasa man siya sa Misamis Oriental prosecution, no, ang mao nga kaso. So gi-set nila March 20 nung Biyernes o karon April 30 duha ka adlaw lamang ang preliminary investigation, no. So nagyud ko uban pod ang tigpipila ka mga complainants sa part of respondents, only the lawyer, no, ang sa Latandre Law Office si Rivera man siguro ang nag-represent. But they are required all respondents to appear sa sa April 13. Og nag-ingon April 13, yes. Og nag-ingon ang Special Panel of Prosecutors, especially ang chairman si Olivia Torrevillas nga that will be the last day na. So i-submit na namo kung adunay additional nga mga evidence siguro o affidavits pa. That will be the time also nga sila mag-submit report sa among kopya sa ila pod reply, no, sa atong kaso. Ingon niya nga wala na extension tungod gusto nila nga paspas kayo nga kaso ni. Gusto mo na i-resolve ang kaso ba whether adunay probable cause o wala. So mao among nadungog nga gisulti sa atong panel. Og gi-require niya ang respondents mo appear physically sa 13th, no. Og naghangyo pod sila sa amo nga ako kuno dili na mo appeal, no need to nakapil naman ko. Okay. By the way, kung nakasubmit na og counter affidavit sila ang mga respondents? Sa nadungog ko nga gisulti sa abogado wala pa. Karon they were given time on or before April 13. Bali nangayo sila extension. Extension. So ordinarily 10 days naman kita na sa mga so they ask for extension. So taman sa 13 yung giset nila nga second day of hearing. Matapos mo wala man nga dito ang mga sunubong sila Mayor Celso Rejon but represented by a lawyer. Sila ba tanan represented sa abogado? Ang Law Office attorney akong nadungog nga gisulti sa ilang abogado, duha ka abogado, they are representing the City Mayor Piligan. Okay. And the two police officers Arnoco and kanang at large karon si PJ Kapangpangan. So usa lang abogado sa Latandre Office. I-represent niya ang mayor o ang duha ka pulis
But how about the rest of the respondents na sila lawyer nag? Wala po natambong doon ito. Wala. Wala po. Baka man sa 13 attorney. But di na nasayra ni mga lawyer made of record any appearance for them? Wala. Wala. Only the 3. That's why the lead prosecutor nag-ingon siya nga kung dili sila motambong kuno ang ilang lawyer o ang mismong responde on 13 kung ang say nakabutang sa complaint, mao na siya ang ilang basehan. Tungod wala may chance nga lain na paminawon sila. Okay. They were given all the chances na pa-extension. Pero ang abo lang pong iklaro, dili ba doon na murag wala, meaning wala na makita, meaning dili na mahibawan ug asa ang yung about sa ining ubang nga mga kuan. Diba kung do you have any idea or information from the panel of prosecutors as to whether naserve ba ang subpoena to all of them? Kaya doon na, we heard na doon na pipila sa mga respondents nga wala nag-ibigay sa liga ng ubang. Ang nabasa ko sa complaint, ang respondents dili man address nila sa Iligan ang gibutang. Duha man na siya, doon na resident sa Iligan, pero ang address niya sa Mulabe, address niya sa Osmeña, address niya sa Iligan, Cebu, mao man ang nakabutang attorney, no? So, in regards to yung actual address nila, ako mismo di ko kabalo kung asa nagpuyo, but public knowledge like Donkey, no? Baliw, he is from Iligan. Doon na siya farm, doon na siya bahay, balay dya sa lain-lain ng mga subdivision, doon na siya negosyo sa Iligan. So it's up to the DOJ na. Pero nasob sa iyang address ang kuan ko, nasob sa iya ang subpoena. Kana attorney di ko makatubag. Ato na may return, ipakita man sa prosecutor kanang return slip. So meaning, doon ay nagdawat. I see. So I don't know kung ang nagdawat siya mismo or somebody the member of the household or a friend or a secretary ba. But up to now, nobody represents them. Wala ni adto nga ilang representante abogado ba nga moyon nga kami ang except the three, no? Mga sensorihon siya. The three. Ano po policemen. In fact, yung abogado nila Mayor siya nag-manifest siya nga in fairness to the mayor, he did not, up to this time he did not yet receive the subpoena, sabi niya. Pero ingon po sa prosecutor nga, you are lying. Records show that Attorney Salatandre received March 16 personally this subpoena. So dili nakatingog nga. Amo ba? So yung Attorney Salatandre mismo nagto sa DOJ, he signed a letter nga he is receiving it in behalf of his client. Oh yeah, because notice to the lawyer is notice to the client. Anyway, so okay, sige ko. Di lang ko mo hatag din umuko ano mo mga detalye. Ano happy nga nagdaga na gud ang proseso sa justisya. Kumusta man tong mga witnesses kung okay ra? Gusto mo i-apply ni witness protection ng mga studyosa? I've heard na adunay gi-apply kana si Dominador Tumala kaning one of the ambusers accused siya respondent siya pero nasa kamot na karon sa witness protection program of the government. Tungod siya man tingali ang base sa nabasa ko nga affidavit niya o complaint nga gisangat, siya man ang nagsaysay kung unsay natabo tanan. O tungod sa iyang pagsaysay attorney, ato lang lagditan gamay, nakapaypod ko og supplemental. Okay. Tungod lagi. Okay, kanya mong affidavit, di-file man po dito sa iyang confession? Yes, karon naka-file, no. Aside from that confession niya, doon ako yung affidavit kanya ito nga, of course, doon ako yung nagsulti sa ako, ano ba. Then, karon doon na pa yung supplemental affidavit nga ihatag ko. Anong mga casual sa City Hall, no? Tungod sa affidavit ni Tamula, nag-ingon siya nga, ingon ko nung iluloy sa ngalog nga, ang ubang dyan, naka-payroll na, naka-GO na kang mayor. Kapod, naka-payroll pod mo. So, it turned out, 2 months later, nga tinuod, naka-GO, naka-payroll. Na-confirm yun sa record. Confirm yun, no less than Mila Rodrigo. Naka-complain, naka-confirm. O, doon ay mga papeles. Okay. So, mao ang addition na, ako ang supplemental attorney.
Okay. So, salamat kay ana ko, no. Atong hulaton na lang ang pagtuyok dagan sa justisya ni ining tanan. But ang hearings ani kini clarificatory ani ko. Ato lang karon dili mas kagandi oro dito ni Manila. Dili na Manila attorney. Manila. Naghangi o Manila gyud. Di ang akong abogado nga kung mahimo tagiyan duoro ang next hearing. Oo. O adunay subsequent hearings. Wala gyud kay doon pud ubang mga sinumbong in town malas mayor kabil man Ingon niya nga wa sila budget. Oo. Wala kuno sila yung budget o sayang staff tungod tulo sila plus another 5 nga staff nila hotel accommodation o aeroplano wala kuno budget sa DOJ. Kaya ingon na mo nga o sige na lang dinhi na lang sa Manila. That's why nga gi-require nila nga mutambong karon 13 for the respondents and after that no more public hearing. Maghimo na sila in Manila no? In Manila, attorney. Okay. Kung wala dito panahon daghan gyud tagay ko gusto pang pakisayran ni but anyway, we have all the time. Salamat po kayo sa imong paghatag og taas nga panahon alang sa tingog sa iligan. Maybe I will give you a minute for your parting words. Pagpasalamat ko, attorney, sa tingog ng iligan. Maulang ang programa nga mapadayag po nato sa katawhan ang atong gihimo isipin yung congressman, mga proyekto, kaya dako atong pasalamat sa imong programa. O may buntag iligan. Salamat kayo. Live ka na nato Congressman Vicente Bart Belmonte, ang ating representante sa Lone District of Iligan. Wala pa panahon nga mahatag ba mo reach out pa sa surhensya o sa ibang pang mga sa abogado pa sinubog but ay basin ugma no pagkuhaan nato sila pamahayag pod para patas ug makita nato ang duha ka naong sa istorya labi na ning proseso di na ta mag-speculate no atong isalig kining tanan na aman tay mga banggiitang abogado din ha atong isalig kining tanan sa hustisya sa atong nasod nga mo gawas nga resolusyon diha ang mga komentaryo about mental we should not speculate kay lisod na no masudlan na po nato sa mga politika ng baruganan lalo na madiluted ang atong mga panghuna-huna. Let's wait ang maayong nahitabo nga nagdagan ang hustisya o niya ang usag-usag hatagan og kahigayunan nga madurog sa proseso sa preliminary investigation. Wala na tay panahon kay igsuran. Salamat kay sa inyong pagtubay kanamo. Kini na usapan nimong kauban sa hustisya si Ver Kimco. God bless. Praise God. Hangtod na sa bugma. Samang sa alas 12 sa udto. Legal information in the morning. Salamat kay kaigsunan. God bless. Inyong debate si Attorney Ver Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa iligan. Pagkadaghan sa himata nga